You all know I worked for a famous fast food chain for 3 years when I was still studying. I was a working student. I remember working in this branch, which was, according to the owner of the nationwide chain, was his favorite branch. Ito daw yung paborito niya kasi malapit lang sa bahay niya, tapos nilalakad lang niya. At naging number one branch din kasi ito, no, sa Makati. It's a hamburger chain, fast food, very famous. And nandun ako, panahon namin, nung tinitrain niya yung anak niya. Yung anak niya ngayon na presidente na nung kumpanya, no? Napakalaking kumpanya, no? Nandun ako nung train yung anak niya. Nandun ako nung nakita, nung pinagawa sa kanya yung mga ginagawa namin bilang mga crew. Pinagluto siya, pinaglinis siya, pinagwalis siya, nilagay siya dun sa counter para makipag-usap sa mga tao pag bumibili sila ng pagkain. And so he went through all of the things that we went through. Merong listahan doon ng mga bagay na kailangan mong gawin, kailangan mong i-fulfill sa trabaho. At ginawa niya lahat yun. No? Ginawa niya lahat yun. Bago siya naging manager. So he rose from the ranks in short. He experienced everything. Lahat ng istasyon, lahat ng, natuto siyang magluto ng ganito, ng ganyan, iba-ibang klaseng pagkain. Natuto siyang maghugas ng mga equipment. Natuto siyang magmap, maglinis ng banyo, etc. Lahat pinagdaanan niya. Because he was to be the leader, the president in the future. So hinanda siya. Ganon yung klaseng paghahanda sa kanya. Nakita ko yun. Kung matandaan, hindi ko alam kung natatandaan pa niya kami. No? Pero nakita ko yun. No? See, God became human so that we would realize that He understands what we go through. Sabi dun sa Hebrews, remember the prisoners as if you are in prison with them. And those who suffer, remember, because you are also suffering. But empathize, yung intindihin natin yung pinagdadaanan ng isang tao. Sabi nga nila, no, you cannot judge anyone or say anything about them if you haven't walked in their shoes. Sa Tagalog, pag merong namamatayan, sa Pilipinas, pag may namamatayan, ang kultura natin, sinasabi natin, nakikiramay po. Nakikiramay po. Ang totoo niya, kung nakikiramay tayo, mag-standby kaya tayo sa lamay magpuyat din kaya tayo. Di ba? Istimahin din kaya, tanggapin din kaya natin lahat ng mga bisita at tumulong kaya tayo dun sa gastusin. Di ba? Yun ang totoong pakikiramay eh. Yung talagang nandun. Kaya hindi nang sasabihin mo lang na, uy, nakikiramay ka. Siguro, sorry nangyari sa'yo to, no? Nakikilungkot kami sa'yo. Pero we really don't empathize or understand what the word empathize mean. Yung totoong pakikiramay. God did this. Isipin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at gumawa ng buong mundo at ng universe at ng lahat ng nilikha. Nagkatawang tao. Not for His sake. Yung manager na anak ng may-ari nitong fast food chain na sinasabi ko, he had to understand what the crew and the employees go through. He had to understand. But God is all-knowing. God knows everything. And God created us. Alam niya. Naintindihan niya. Pero nagkatawang tao pa rin siya. Hindi para niya matutunan yung nararamdaman natin, yung paghihirap natin, hindi para sa kapakanan niya, kundi para sa kapakanan natin. Para maintindihan natin na this is how far God would go
in order to empathize with us. Hindi na niya kinailangan magkatawang tao. Alam na niya yun. Alam na niya yung nararamdaman natin. Kasi siya yung lumikha sa atin. At alam niya lahat ng bagay. But He did it for our sake. See, ang hirap talagang intindihin yung mga bagay-bagay. Binanggit ko po ito kahapon, no? I asked, atheists, those who don't believe in God, and those who have this bitterness inside of them, they think this way. If God is all-powerful, He can do anything. He can do all things. He can prevent anything. He can make anything, cause anything to happen. Kung ganun, kaya niyang pigilan ang kasamaan, ang pagdurusa. Kaya niya eh, di ba? At kung siya ay Diyos na mabait, He's all good, and He really cares for us, He would not want us to suffer. So, makapangyarihan siya, kaya niyang tanggalin ang ating pagdurusa, at kung mabait siya, gugustuhin niyang tanggalin ang ating pagdurusa. Pero bakit meron pa ring suffering? Yun ang tanong, hindi ba? Kaya napakadaling magduda sa kabaitan at sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya yung iba nagsasabi, walang Diyos. Kasi kung may Diyos, hindi niya papayagan na magdusa tayo. But the world is more complicated than that. Life is not as simple as the way we think. At hindi mapapaliwanag ng Panginoon yan. Ang dami na nga nagtanong sa Kanya sa Bible eh. Si Job nagtanong na sa Kanya eh, di ba? Bakit mo pinapabayaan ganito mangyari, ganyang mangyari? Ang hindi sinagot ng Panginoon dahil hindi kaya ng isip natin na intindihin. Ang tinanong lang ng Diyos, ang sinagot lang ng Diyos sa Kanya, nasan ka ba nung ginawa ko yung buong mundo at buong sangnilikha? Hindi mo maiintindihan. Para kang nagpapaliwanag sa grade 1 ng physics o ng chemistry. Hindi nila maintindihan pa. So anong ginawa ng Panginoon para tayo magkaroon ng seguridad at assurance na mahal niya talaga tayo, na mabait talaga siya, siya mismo sumali sa ating mga pinagdadaanan. Siya mismo dumanas ng mga bagay na dinadanas na. At patuloy pa rin niyang dinadanas. Bakit? Dahil tao pa rin siya. He's still at this point human. Our God is human. He's God, 100% God, but He's 100% human as well. He suffers still, yet loves the more. Again, hindi niya kailangan gawin yun, no? Pero ginawa niya para sa kapakanan natin, para tayo magkaroon ng seguridad, ng kasiguruhan. Parang yung magulang, di ba, hindi niya kailangang sumama sa mga anak. Yung anak niya natutulog, pwede naman matulog mag-isa yan eh. Yung bata, pero kailangan nandun yung nanay o tatay, di ba, habang pinagdadaanan o habang natutulog yung bata o papunta sa pagtulog. Bakit? Para magkaroon ng kapayapaan yung anak. Di ba? That's real empathy. That's radical solidarity with our being human. That's how far God would go. At yun din ang inuutos sa atin. Di ba? Alalahanin natin ang mga nakakulong na parang tayo nakakulong din kasama nila. Alalahanin natin yung mga nagdurusa na parang pinagdadaanan din natin yung pagdurusa nila. Di ba? Kaya nga, ito, ganda na sinabi ni Pope Francis, sinabihan niya yung mga pari niya sa Roman Catholic Church, sabi niya, you should smell like sheep. Dapat kasama niyo sila. Don't stay in ivory palaces. Pag lang kayo sa mga ninyo, sa magagandang mga opisina ninyo at mga bahay ninyo. Go through what the sheep go through. Eat what they eat. Right? Ang problema minsan sa lipunan natin, yung mga leader ng lipunan, gumagawa ng batas
at na kung ano-ano mga pulisiya, hindi nila naiintindihan. Yung ibang nakikita natin, and this is not to mock anyone, but you know, yung ibang nakikita natin na sabihin natin nagta-traffic, parang minsan nagdududa ka na, nagmaneho na ba tong tao na to? Hindi ba? O kaya yung mga gumagawa ng pulisiya tungkol sa public transportation na mga mambabatas, sumakay na ba ng jeep to, o ng tricycle, o ng bus, o ng MRT? Di ba? Naintindihan kaya nila yung pila sa init ng araw. Kaya dapat alam natin. And that's what we are being commanded to do, is empathize with people. Genuine empathy. Makiramay talaga tayo. Dahil pag naintindihan natin yung pinagdadaanan nila, then we can extend real, genuine concern, divine love that God has for us. So may we be like Jesus, willing to go through the sufferings of others, even if we don't have to, but so that we can be an effective minister to them and an encourager to them. Sabi nga ng Hebrews, no, we don't have a high priest who does not go through what we go through, but he understands, you know. He walks where we walk. He stands where we stand. He feels what we feel. He understands. He knows. And he's with us to the end of the age. May we be conformed to that image and that love for our brothers as well, so we can be like Jesus, because that's the way it is in the kingdom of our God.